times we shared will always be to me songs my heart will sing, refreshing melodies. I'll put together all of your laughter like a symphony. I'll remember you wherever I may be. Together all of your laughter like a symphony. I'll remember you. I'll remember you. I'll remember you wherever I may be.
mabubuhay kailanman ang manalig sa hinirang na manunubos ng tanan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid at ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirahan. Kapag naipaghanda ko na kayo ng inyong matitirahan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo silang lahat. Pauna po ang taus-pusong pakikiramay sa mga naulila ni Marlon. Bayan ng Diyos, narinig natin sa ating mga pagbasa patungkol sa unang pagbasa sa aklat ni Job ay maliwanag na binabanggit at ipinapahayag ang patungkol sa pagsasabi ni Job na, "Ako'y ipinanganak, ako'y isinilang ng hubad, at ako'y babalik at babalik sa Diyos ng hubad." Nothing at all. Whatever it is that we have to this world, it is nothing when we die. The only thing that we can bring in the kingdom of God is only the goodness that we have. Yon ang ating wealth, yon ang ating richness. Not in material possession, nor power, nor authority, kundi ang tanging daladala natin kung papaano nating ginamit ang buhay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Doon po sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan, hindi po kay Marlon ang unang-unang bahagi. Ang unang-unang bahagi na pinatutungkulan ng Ebanghelyo ayon kay San Juan ay sa inyong mga naulila. During the time of mourn and grieve, ang sabi ni Jesus, "Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mabalisa." Malungkot ang mawala ng mahal sa buhay. Nakakapagdalamhati ang mawala ng mahal sa buhay. Nalulungkot, nalulumbay, tumatangis, nangungulila, nagluluksa. Pero kung ang titinan natin ay yung higit na ikabubuti ni Marlon, ibinigay ng Diyos ang higit na ikabubuti. Hindi ng kanyang katawang pisikal, kundi lalo tigil sa lahat ng kanyang kaluluwa. At isang napagandang pagninilay, itong libing ni Marlon ngayong araw ng Miyerkules. Dahil ang lahat ng ating mga pagninilay since last Sunday, it is all about the eskata. It is all about the eskaton. And what is eskata? What is eskaton? It is all about the last things. Tungkol sa wakas. Pero kung mapapansin natin, may awit si Sharon Cuneta na sana'y wala ng wakas. Pero hindi eh. Sapagkat kung walang wakas, walang panibagong simula. Hindi sa dahilan na mayroong pagtutuldok ng buhay sa ibabaw ng daigdig na ito, bunga ng kamatayan, hanggang doon na lang. Hindi ganon ang Diyos na lumikha sa atin, na kanya tayo nilikha bilang kanyang kalarawan at kawangis, na matapos sa tayo dulutan niya ng hininga, matapos sa bigyan niya tayo ng buhay ay dahil ang unang tao ay nalumok sa kasalanan at naging bunga ng kamatayan, ay hanggang doon na lamang ang taong minahal niya
ang tao ng likha niyang kanyang kalarawan at kawangis. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit isinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesu Kristo? Ano ang sabi sa John 3:16? Pagpamanihin po ninyo, mas maganda po sa wikang Kastila. Ang sabi sa wikang Kastila, porque de tal manera amo de Dios el mundo, asogen asuhiyo, mas vida in eterna. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. And that is the beauty of life. Kaya ang kamatayan ng isang Katolikong Kristiyano ay hindi misa lamang sa paglilibing ng isang Kristiyanong binyagan, kundi ito ay pagdiriwang ng buhay. Sapagkat kahit na ang pumanaw ay ang kanyang katawang pisikal, hindi maaaring kainin ng kamatayan ang kaluluwa na kung saan ay nabahiran ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng sakramento ng binyag. Kaya dumaraan lang sa buhay natin bilang nananalig at nananampalataya ang kamatayan. Kaya yun ang lagi niyo pong isa sa isip. Malungkot ang mawalan ng mahal sa buhay, nakakapagdalamhati, nakakaiyak, nakalulumbay. Pero sa buhay ni Marlon, nandoon na yung kaganapan ng buhay. Nandoon na yung fullness of life. Ang tangi pong ibabaon sa lupa o ipapasok sa nicho ay yung kanyang kabaong. Oo, sa loob ng kabaong, mayroon pong pagkasira, may pagkapanis, may pagkabulok. Maaagnas, magiging kalansay pagdating ng panahon. Pero huwag nating tingnan kung ano ang magaganap sa loob ng kabaong matapos na ang gamot na nasa labi ni Marlon ay tuluyang mawala. Ang titinan natin, ano ba ang magaganap sa kabila ng kabaong? Ang nasa kabila ng kabaong, buhay na ganap at kasyasiya. The fullness of life. And at the same time, yung pagsilang sa buhay na walang hanggan. Tinan po ninyo ang sabi ni Jesus, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. At ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirahan. Siguro nagtataka tayo, bakit silid? Bakit bedroom? Why is not it is a living room? Bakit hindi yung sala? Samantalang yung sala yun yung lugar ng panooran na natin ng TV, yun yung lugar ng ating pagkukwentuhan, yun yung lugar ng ating pagtanggap sa ating mga panauhin. Bakit hindi sa sala? Bakit hindi rin po sa dining room? Bakit hindi sa kainan? Samantalang pag wala tayong magawa sa maghapon pumunta lamang tayo sa ating dining room, magmerienda ka, kakain ka, makakapag-usap ulit, lilipas yung oras, lilipas yung araw nang nakarelax ka. Pero bakit sa silid? Bakit sa bedroom? Kasi ang bedroom, sanctuaryo, dambana natin. Bakit? Sapagkat doon sa bedroom, doon sa silid, doon tayo nagpapahinga. Doon tayo nakakaranas ng kapanatagan. Doon tayo nakakaranas ng kapayapaan. Pero mas higit na iba pa, yung silid na ihinanda ng Panginoong Diyos para kay Marlon. Sapagkat doon ay walang hanggang kapahingahan, kapanatagan, ang ipagkakalob sa kanya ng Diyos. Kahit maganda na yung kanyang uuwian. Tapos na, nakahanda na ang lahat, ang kulang na lang yung maninirahan sa silid, si Marlon. Kaya po bayan ng Diyos, sa kabila po sana ng ating pagdadalamhati, sa kabila po ng ating kalungkutan, ang alalahanin natin, lalo tigil sa lahat sa inyong mga naulila. Kung hindi niyo minahal si Marlon habang siya nabubuhay pa, yun ang panghinayangan. Kung hindi sa kanya na ibigay yung pagmamalasakit,
yung inyong ginanap na paglilingkod sa Kanya hindi nyo nagawa, yun ang inyong ikalungkot. Kapag hindi ninyo man lamang siya'y nayakap o nahalikan kahit minsan lamang at nakapagsabi kayo ng I love you, thank you, and a word of affirmation sa Kanya, yun ang ikalungkot. Pero kung ang lahat ng aking binanggit ay nagawa ninyo bilang Kanyang kaanak, bilang Kanyang mahal sa buhay, no regrets. Sapagkat na iparamdam ninyo kay Marlon ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang pangunawa, ang pagmamalasakit, ang pagdamay sa Kanya, ang patnubay at gabay ninyo sa Kanya. At yan ang hindi maaalis sa inyong diwa at sa inyong puso. Kaya si Marlon, hindi lang yung makikita physically, hindi lang yung makikita si Marlon o mararanasan si Marlon sa kanyang tinig. Pero kahit kailan, sa isang totoong nagmamahal at umiibig ng wagas, buhay si Marlon sa inyong puso. At hanggat kayo ay mahininga sa ibabaw ng daigdig na ito, si Marlon ay lagi-lagi ninyong kasama. Kaya po sa mga kaanak ni Marlon, magpatuloy po kayong mabuhay, magpatuloy kayong mangarap, magpatuloy kayo sa mabubuti niyong plano. Sapagkat sa inyong pagtahak, sa mga pagpaplano ninyong ito, sa inyong mga pangarapin sa buhay na ito, nandiyan si Marlon. Kasama ninyo sa lahat ng inyong pagtatagumpay sa buhay. Bayan ng Diyos, ipagdasal natin si Marlon. Nanawa kung ano man ang kanyang kahinaan na pagkukulang, kapintasang nagawa, dala ng kanyang kahinaan, ay hingin natin siya ng awa at habag at patawad sa Diyos. Ipagdasal din natin yung kanyang mga kaanak sa mga panahon ng kalungkutan, pagdadalamhati at pagluluksa. Naway makatawid sila rito at manumbalik muli ang sigla, ang saya ng kanilang tahanan, ng kanilang pamilya. At kayo din ay maghilom ang kanilang mga pusong sugatan, bunga ng kanyang pagpanaw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ika ni Jesus, ako ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang sinumang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay hindi na magugutom ni mauuhaw at sila'y dudulutan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon naganap na namin ang pagsalo sa banal na pakikinabang. Kami ay lumuluhog para kay Marlon na yunawang padlugin sa iyong makalangit na pagpipiging sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Manatili pong nakatayo para sa gaganapin nating rito ng paghahabilin at pamamaalam. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan si Marlon,
Pag-ukulan natin siya ng pag-ibig at pagmamahal. Tanggapin natin sa ating loob ang kanyang pagpanaw at umasa tayong magkikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, ang giliw namin pumanaw sa piling ng pong mahal. Mga anghel, mga banal, tanang amang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng pong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailan may pagkamiti ng may kapal. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng pong mahal. Ama naming mapagmahal, ipagtatanggubili namin si Marlon na pumanaw na sa daigdig na ito. Huwag mo siyang pababayaan. Pamaligay mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig. Patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at tagawang pagkakasala, dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw, mapasapiling kadawa ng pong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. nagkasakit si tatay. Never niya kami pinabayaan. Marami siyang ginamit na tao para makapagpagamot kami ni tatay. Maraming tumulong. Hindi ko na po kayo maisa-isa sa sobrang dami. Kaya, bago po mawala ng hininga si tatay, sinabi niya sa akin, huwag na huwag kong kakalimutan
ang mga taong tumulong sa atin. Kaya malaking pasasalamat ko talaga sa Panginoon. Maraming pinakisamahan si tatay. Hindi ko na po kayo maiisa-isa. Alam niyo na po kung sino kayo. Salamat po. Sa aking namang mahal na tatay, bilang bunso mong anak at nag-iisang babae. Masakit man sa akin, pero kailangan kong tanggapin. Alam mo naman, bata pa lang ako, ikaw na talaga. Ngayon, nagpapakatatag ako para kay nanay. Kabilin-bilin mo na ako na ang bahala kay nanay. Malaki ang tiwala mo sa akin, tay. Kahit mukha akong bata. Palagi ako tinatawag mo kahit saan. Kaya maraming salamat sa tay sa 53 taon na binigay ni Lord sa buhay mo. Iyon ay tinatanaw naming blessing talaga. Maraming salamat po.
showing me what the world means and what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, for showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I've got is more than I'd ever hoped for, and a lot of what I hope for is thanks to you. There's no mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can't stop me from believing that my love will see me through. Thanks to you. I thank you, and it's all because of you. There's no mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak. There's no fall from grace can't stop me from believing that my love will see me through. Thanks to you. Teaching me how to live, for putting things in perspective, for teaching me how to give and how